Ipagpapatuloy natin ang kwento ng bida. Habang pauwi sakay ng tren, biglang nakaramdam ang ating bida ng kakaibang tensyon sa paligid. Isang matinding liwanag ang biglang sumabog sa loob ng tren, at sa isang iglap, nilamon ng dilim ang buong mundo. Habang natataranta ang mga pasahero, tahimik lamang na napagtanto ng ating bida ang katotohanan. Ito na ang simula ng mundong matagal na niyang binabasa sa nobela. Ang mundo ng tatlong paraan ng kaligtasan. Sa gitna ng dilim, may isang nilalang na lumitaw. Maliit, lumulutang, at may nakakatakot na aura. Isang dokaebi, ang tumatawa ni naguluhan at natakot. May nag-isip na prank lamang ito, habang ang iba ay nagsimulang magpanik. Ngunit alam ng ating bida, totoo ang lahat ng ito. Muling nagsalita ang dokaebi at ipinakilala nito ang misyon. Ang unang pagsubok upang mabuhay. Biglang lumitaw ang mensahe sa ere, men senaryo. At kasunod nito ay ang nakakakilabot na utos. Kill one living being. Sa isang iglap, nagbago ang tingin ng mga tao sa isa't isa. Ang takot ay naging desperasyon. Habang bumababa ang oras, nagsimula ang kaguluhan sa loob ng tren. Di alam kung ano gagawin dahil sa takot sa sobrang desperado. Maraming naghahanap ng paraan para makatakas. Ang iba ay nagsimulang magduda sa katabi nila. Unti-unting nasira ang tiwala ng bawat isa. Ngunit ang ating bida ay nanatiling kalmado. Dahil kabisado niya ang kwento at alam niyang may ibang paraan upang mabuhay. Habang lumalala ang tensyon, may isang lalaking biglang nagsalita. Malamig ang boses nito at agad natahimik ang paligid. Ang lalaking iyon ay si Yoo Jong-hyuk. Ngunit para sa karamihan, isa lamang siyang misteryosong tao. Sinabi niya na hindi kailangang tao ang patayin upang makumpleto ang misyon. Nagulat ang lahat sa kanyang sinabi. Pati ang ating bida ay napatingin sa kanya. Napangiti ang dokaebi at dahil sa mungkahi ni Yoo Jong-hyuk, binago ng sistem ang mga patakaran. Muling nagliwanag ang mga letra sa ere. New scenario. Kill the monsters appearing inside the train. Mula sa mga anino, nagsimulang lumabas ang mababagsik na nilalang. Maliit ngunit nakakatakot ang presensya nito. Di alam ng lahat kung ano ang gagawin nila sa nangungulasok na amoy ng halimaw. Ngunit ngayon, may iisang kalaban na silang haharapin. Nakilala agad ng ating bida ang mga halimaw. Alam niya ang kanilang kahinaan at alam niya kung paano sila papatayin. Mabilis na kumuha ng bakal na sandata ang ating bida at walang pag-aalinlangang sumugod sa gitna ng mga halimaw. Habang ang iba ay natatakot, ang ating bida ay kalmadong lumalaban gamit ang kanyang kaalaman. Bawat galaw niya ay eksakto habang nasa isip ng ating bida kailangan niyang makasurvive.